So inon ko na rin yung X4. Ito yung motor natin pala. So we have here the Husqvarna Smart Pavilion for 200. Okay, medyo madilim, makulimlim, kaya nagdala ako ng kapote. Okay, so okay, another day, another vlog, guys. Sakit pa ng kamay ko, grabe. Okay, kasi lang natin tong X4. Tara na, ayaw ka na siguro yan. Okay, gloves. Mukhang uulan eh, medyo makulimlim. Okay lang, may kapote naman tayo for emergency. Kaya hatid ko pa yung sapatos sa sira ng duty shoes ko eh. So okay, so manong visor down. Okay, first take off natin yan, guys, ha. Ay, papasok ako ng work, so I'm not certain kung okay yung setting ko sa gain ng microphone. So in-update ko na rin yung software nito kagabi. So yung palang binibigyan nilang update. Di ko sure kung nakasetting yung auto clipping ng grabe ko limlim nung Okay, bago natin umpisa ng ating discussion, habang palabas pala ako ng palengke, gusto ko munang mag shoutout sa ating mga riders dyan na kabrad natin. Yan, si Bamski, si Pablo, marurok riders natin. Si Moto Teacher nga pala, si Pablo. Bro, congrats nga pala, malapit na yung mo. Ang next, si Albert. Grabe ko limlim ano ba? Akala ko kanina kasi nung mga around 8 AM or 9 umambon. Tapos sabi ko titila din yan kasi parang ang liwanag eh. Umila naman siya, umaraw din. Suddenly mga ganitong oras, lunchtime, dire-diretso na yung niya eh. So hindi ko sure kung uulan mamaya ng malakas. Sana hindi ako maabutan. So nga pala, vlog natin ngayon is ride to work. So trying out the DJI Mini. So testing natin. So I'm planning out nga pala this coming December na umuwi sa province namin, home province namin, sa Isabela. Naragsak malina. Okay. So namimiss ko na rin yung country town ko, o yung pinaka probinsya ko sa Isabela. So bago ko i-ride, so balak ko kasi itong Husqvarna ang daling ko. Pero yung Victorino ko, yun nga pala guys, naka for sale yun. Okay sana kung yun ang i-ride ko, yun nga lang, problema ko lang din yung gulong niya. So nasa malapit-lapit na siya eh.
Ang downside ko kasi pagka yung yung isa, which is kailangan talaga very hands on ka pagdating sa spoke wheels, lalo na tube type yun, hindi siya tubeless. Kaya ang plano kong dalhin this coming is etong Husqvarna. So sa Husqvarna naman medyo marami-rami akong dapat gawin dito. First, kailangan kong matapos yung pinaka general PMS nya, yun lang naman. Tsaka next yung pinaka suspension nito, kailangan kong maano yung kailangan kong ma-install kasi iba yung galaw ng suspension nito. For me siguro okay lang, lalo na city ride lang naman, ride to work lang naman ako lagi. Pero kung ira-ride ko to ng pang long distance, around 300 km, naka baka hindi kayanin ng wet box ko yung duyan ng motor na to. So sinabihan na rin ako ni Sir Eric Roque nga pala, shoutout nga pala sa kapitbahay lang namin, halos yan, isang kanto lang, mechanic ng KTM. So expert mechanic na yan. Araw-araw ko nakikita puro big bike ang tune up yan. Even before 2014 ba, 15, 16, mga ganyan, Yamaha SZ pa yung gamit kong motor. Is tinanong ko na siya kung may mekaniko ba siya ng mga ganong klaseng motor. Sabi niya hindi, kasi pang big bike lang yung galawan niya. Mga ginagalaw niyang motor big bike lang. So okay, sabi ko. So that's the time na naging stick ako sa one and only mechanic ng Yamaha SA, si Sir Joy Morillo. After Shift Drive, shoutout nga pala. Okay, balikan natin yung setting up natin. So kailangan nating ma-general tune up si Husky. Nga palang magiging pangalan ng ating motor ay si Bart. Since Bart Pilin siya, so Bart ang pangalan niya. So sakto rin sa apelyido ko. So saktong tamang-tama, perfect niya. Ay, sana hindi mabutan ng ulan. Grabe, ang dilim na. Parang ang lakas ng ulan nito. Hey, cargo music on. Nice. Okay, naka-wireless tayo ngayon. So yun ang kagandahan pagka meron kang cardo nga pala guys. Shout out cardo, baka naman. So hindi ka ma-interrupt mag-drive. Focus ka lang.
mga dinagdag ko palang upgrade dito sa motor guys ay yung gulong. Pinalitan ko na yung gulong niya. Sunod ay nag-check out na ako. Hindi ko na maantay kasi meron kaming usapan ni Sir Eric ng magiging monoshock ng motor ay Dominar. Ricardo, volume down. Pero ang problema, may tatabasin sa part ng swing arm, babawasan kasi tatama dun yung tank ng monoshock ng Dominar. Second, itutune niya yung pinaka monoshock para mag fit sa rebound and damping ng Husqvarna kasi super gaan ng Husqvarna versus sa weight ng Dominar 400. Kumbaga magkaiba sila ng tune. Ang stock kasi ng monoshock ng Dominar is nakatune siya sa Dominar talaga. Ilang kilo ang Dominar guys? Nasa 200 kilos versus sa Husqvarna nasa around 165 lang ata to. So without passenger nasa 40 kilos ang difference nila. So yun yung kailangan mabago sa monoshock na gamit ng Dominar para mag-fit siya ng gusto sa Husqvarna. So meron ako nakita, instead na yun na lang bilhin ko, nasa around 6,000 plus conversion. Chinek out ko na lang kung ano yung nasa Shopee. I'm not sure kung okay. Sabi okay naman daw. Kasi ganun din ang gagastusin ko. Yun, plug and play na. Dalawang klase siya actually. Meron yung tank type, tas meron yung may baso na separate. Tas yung isa adjustable lang, fully adjustable lang. Parang yung simo na siya kasi na nabili ko, para na siyang monoshock na gamit ng 401 tsaka ng 390, which is yung monoshock na WP na adjustable. Versus dun sa 200cc ng KTM tsaka ng Sparpilin is manual adjustment ang ginagawa. Okay, so we are heading out C5. Daan tayo ng BGC or Kalayaan, depende, tingnan natin. Paborito ko kasi talagang daanan is yung BGC. Ayan o, kita na dito sa sa kanan ko. Ay si sir natanggal yung plate number. Pag plate number talaga advisable na gamitin yung yung nut ng yung parang merong Loctite na, parang may goma para hindi lumuluwag. Grabe traffic, mukhang magkakalayaan tayo. Ano kasi ngayon, Friday. Ayan no. Diba? Pansin niyo yung uga ko. Ugang-uga ako eh. Tagang dumuduyan. Ako, traffic din dito. Okay, bahala na. Ang dilim na rin ng ng panahon, no? Ng ulap.
nga pala, pag in-upload ko to guys, hindi pa kasi ako ganun ka-expert pagdating sa pag-edit. Sooner or later mapag-aaralan ko din yan. Kumukuha na ako ng mga konting time kada mga 13 minutes at least pag-upload, pag-check ng edit. Kasi wala pa akong nakikitang platform na maganda-ganda. So mamaya i-upload ko to, dalawang file. So 2 separate vlog yung gagawin ko. So makikita nyo sa mga subscriber natin dyan, mga nanonood pa lang ngayon, so check nyo na lang yung video ko sa aking Insta360 tsaka DJI X4, DJI Action 4. Okay, kalayaan tayo, buti na lang hindi ganun kabigat yung traffic dito, to the point na hihinto ka sa gilid dahil sobrang hindi na makapasok yung mga motor. So dito heavy traffic na kayang makalusot ng motor. Dito na yung medyo mabigat-bigat, matagal-tagal pa. Siyempre para sa isang motor siguro nahiya. Okay, tayo. Hindi na ako nakapagpagas. So nga pala, explain ko lang pala, pagdating nga pala sa sa connection ng ating wireless mic, itong DJI mic mini natin, pag sa DJI automatic na detect na siya ng DJI Osmo Action 4. So seconds lang. Sa Insta360, connect ko around 30 seconds, hindi niya ma-detect yung yung mic. So parang even though na-connect ko na siya before, so still kailangan mo pa rin siyang i-reconnect. So no need to repair. Hindi mo na kailangan pindutin yung pairing sequence niya. Kailangan mo lang i-pair yung pindutin ulit. Ma-detect naman siya ng Insta360. Makikita niya sa pinaka yung device. Dito kasi sa Kalayaan, hindi makita, wala pang setup ng Kalayaan BGC yan. Yung bridge na to na papuntang Pasig, hindi pa setup yung at ang kanilang street light. Ito manual pa, kayo matagal. Na yung radiator.
malapit na tayo ngayon sa ang lugar to, Australia. May ano banda, Guadalupe. Pa EDSA, palabas ng EDSA. Okay, dito na develop na yung mga lugar dito. Sa kaliwa ko meron ng Jollibee. So ito yung Pitogo. Wala, gigi na. Ayan, di siya uminto. Buti na lang. Meeting the red light na joke. Ang tawag ng rush hour. Talbog yung likod, hindi niya matake yung ano, yung talbog. So yung pinaka rebound kumbaga, or yung damping, ulit, hindi niya makuha, hindi niya ma-stabilize kumbaga, kaya kailangan ko talaga siyang palitan. Especially gustong sumabay ni Mrs. sa ride ko pa uwi ng Isabela. Enjoy rin naman kasi, sabi ko nga maganda eh. Lalo na kukunin ko siya as night ride. Ayala. Naririnig kaya ng mic yung ano, yung ungol ng motor?
dito na tayo ngayon, wala tayo sa parking. So sana nabutan mo yung video guys, sobrang ganda. Okay, trying out lang naman tayo ng ng DJI Mic Mini, ride to work yan. So sana na-enjoy nyo yung ating ride. So kung mahilig ka sa ganitong content, nasa tamang content ka. Don't forget to subscribe guys. Okay, like and share this video guys. Okay, ciao.